soluble fiber tsaka insoluble fiber, natutunaw at hindi natutunaw. Kailangan natin yung soluble fiber o yung natutunaw para sa mabait na bakterya ng ating bituka. So, kailangan pinapakain din sila. Bukod pa sa pagpapababa ng kolesterol, tsaka pampabusog yan. Meron din tinatawag na insoluble fiber, yung hindi talaga natutunaw pero dumadaan din dun sa ating bituka. Nagpapababa to ng risk ng mga colorectal cancer, risk ng cancer sa malaking bituka, tsaka tumutulong din to sa constipation o pagtitibi. So ano ang kakainin natin? Yung kadalasan, yung pang-araw-araw na kakainin, nuts and seeds. So pag sinabi natin mga buto-buto, kasi source siya ng protina, tsaka ng healthy fats, iwas cancer, tsaka itong mga to, yung mga nuts and seeds, yung mga munggo, ganyan, kasoy, mani, marami siyang vitamina, mineral, tsaka phytochemicals. Kasama na ho dyan yung mga tokwa, taho, tofu. May mga tatawag tayong antioxidant, gulay, vegetables. 2 servings sa maghapon. So, pwede sa tanghali, tsaka sa gabi. Kada araw to, kamote, ube, gabi. Maganda lahat yan. Singkamas, carrots, kamatis, bell pepper, spinach sa Tagalog, kulitis, alokbati, saluyot. Yan po yung spinach. Pangatlo, yung mga cruciferous vegetable. 2 servings din a day. Yun na yung gawin yung gulay. Broccoli, repolyo, pechay, mustasa, cauliflower kasi nagpapababa ng risk yan ng colon cancer. Protection nyo rin yan sa cancer sa baga, sa daanan ng pagkain, esophagus, larynx, sa bituka, colorectal, sikmura, prostate, bladder. So, diba, ang daming benepisyo. Number 4, ang pampalasa natin, imbis na yung mga cubes, gawin nyo ng tunay na bawang, sibuyas, leeks, shallots, kasi natural na antibiotic itong mga to. Laban sa bacteria at virus, kasi nga may adenyl sulfides. Tapos yung mga soy products, tokwa, taho, maganda yan, soya beans, kasi protina, fiber, zinc, vitamin B, iron, calcium, phytochemicals laban sa heart disease, saponins for cancer prevention, protection sa colon, breast, lung, prostate, skin, leukemia. So almost lahat ng cancer nakakatulong po ang soya products. Ngayon, tanong nyo, ano bang dapat na mantika na gagamitin natin? Siyempre, maganda naman lahat. May kamahalan lang yung mga olive oil. Pero, halimbawa daw kung may cancer kayo, nakakatulong po yung coconut oil tsaka yung mga gata ng nyog. So, dito siya nakakatulong. Mga MCTs kasi mas natutunaw sa ating dugo at saka mainam na source of energy sa cancer patients. So, kasi sa cancer patients, na-damage na yung vilay o yung dun sa loob ng kanilang sikmura. Kaya, sa kanilang bituka, kaya hindi sila makakain. So, yan po yung mga gagamitin nating pagkain o kakainin natin palagi para lumakas tayo, hindi magkasakit. At kung may sakit man, para gumaling tayo. Salamat po.